Ang kwento ng agila, ang lobo at ang puno mula sa mga pahina ni Bathala, makinig at mamangha. Sa gubat na hindi pa nasisikatan ng araw, tumindig si Apo, ang matayog na puno, tahimik na saksi sa libo-libong kwento sa pinakamataas na sanga. Nakadapo si Lawin, ang agila. Mula rito, bulong niya, "Akin ang mundo." Sa ibaba, sa mga anino ng mga ugat ni Apo, nagmamasid si Alulong, ang lobo. Dinig niya ang hangin sa mga pakpak ni Lawin. Mula rito, angil ni Alulong, "Nararamdaman ko ang tibok ng mundo. Araw-araw ganito ang kanilang tagpo." Si Lawin, abala sa pag-angkin sa kalawakan. Si Alulong, abala sa pag-angkin sa kalupaan. Si Apo naman, tahimik na nagbibigay buhay sa kanilang dalawa. Nagbibigay ng tahanan at kanlungan. Isang araw, dumating ang matinding tagtuyot. Ang mga ilog ay natuyo at ang mga hayop ay nanghina. Mula sa itaas, nakita ni Lahuin ang pagkatuyo ng lupa. "Kailangan kong lumipad ng mas mataas, humanap ng bagong teritoryo," naisip niya. Sa ibaba, naramdaman ni Alulong ang uhaw ng kanyang pamilya. Ang kanilang pangkaraniwang panginainan ay wala ng buhay. "Kailangan kong maglakbay ng mas malayo, humanap ng tubig," ang desisyon niya. Ngunit si Apo, ang puno, ay hindi makaalis. Ang kanyang mga ugat ay malalim na nakabaon sa lupang uhaw. Nagsimulang malagas ang kanyang mga dahon. Bawat isa'y isang luhang bumabagsak sa tuyo na lupa. Sa kanyang paglipad, napagod si Lawin. Walang puno na mapapahingahan. Ang init ng araw ay direktang tumatama sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagiging maliit sa kalawakan. Sa kanyang paglalakbay, napagod si Alulong. Walang lilim na masisilungan. Ang init ng lupa ay parang apoy sa kanilang mga paa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kawalan ng proteksyon ng gubat. Sa kanilang pagbabalik, halos hindi na nila makilala ang gubat. Ngunit sa gitna ng lahat, nakatayo pa rin si Apo. Halos wala ng dahon. Sa ilalim niya, may isang maliit na bukal na nagsisimulang dumaloy muli. Dumating si Alulong at uminom sa bukal. Tumingala siya at nakita si Lawin. Hindi sila nag-usap, ngunit sa kanilang mga mata, may bagong pag-unawa. Ang mundo ay hindi pag-aari ng isa, kundi isang tahanan na kailangang alagaan. Ang agila ay kailangan ng puno, ang lobo ay kailangan ng puno, at ang puno ay kailangan silang dalawa upang maging isang tunay na gubat.